Ana ng kabundukan ng Sierra Madre, may isang maliit na baryong tila nakalimutan na ng panahon. Ang baryong iyon ay tinatawag na San Isidro. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao roon. Karamihan ay magsasaka, mangangahoy o mangingisda sa ilog na dumadaloy sa silangang bahagi ng kanilang lupain. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may isang lumang alamat na matagal nang ipinapasa mula sa matatanda hanggang sa mga bata. Ayon sa kwento, kapag sumapit ang hating gabi at nakarinig ka ng 3 katok sa iyong pintuan, huwag na huwag mong bubuksan ito. Dahil hindi tao ang nasa labas, isang diwata ang kumakatok. At kapag pinagbuksan mo siya, magbabago ang iyong buhay magpakailanman. Marami na ang nakarinig sa alamat na iyon, ngunit walang nakatitiyak kung totoo ba talaga. Ang ilan ay nagsasabing gawa-gawa lamang iyon upang takutin ang mga bata. Ang iba naman ay naniniwalang may katotohanan ang kwento ngunit walang gustong magsalita tungkol dito. Isa sa mga hindi naniniwala ay si Eliza. 22 taong gulang siya, matapang, matalino at likas na mausisa. Lumaki siyang walang ina dahil maaga itong pumanaw. Ang kaniyang ama namang si Mang Roman ay isang magsasakang buong buhay na nagtrabaho upang mabigyan siya ng maayos na kinabukasan. Hindi tulad ng karamihan sa mga taga-baryo, mahilig magbasa si Eliza. Tuwing may pagkakataon, nagbabasa siya ng mga lumang aklat na nakukuha niya sa paaralan o sa lumang simbahan. Dahil dito, mas naniniwala siya sa lohika kaysa sa mga alamat. Kung may diwata talagang kumakatok sa gabi, bakit wala namang nakapagpakita ng ebidensya? Madalas niyang itanong. Kapag naririnig iyon ng matatanda sa baryo, napapailing na lamang sila. Lahat ng bagay ay hindi kailangang makita para maging totoo. Sagot minsan ni Aling Nena, ang pinakamatandang babae sa lugar. Ngunit ngumiti lamang si Eliza. Para sa kanya, ang mga alamat ay kwento lamang. Isang gabi ng Agosto, dumating ang isang malakas na bagyo. Nagngangalit ang hangin habang walang tigil ang ulan sa pagbuhos mula sa kalangitan. Kumikislap ang kidlat sa kabundukan at tila sinasagot ng kulog ang bawat liwanag na tumatama sa kalangitan. Sa loob ng kanilang maliit na bahay, tahimik na naghahapunan sina Eliza at ang kaniyang ama. Maaga kang matulog mamaya, sabi ni Mang Roman. Bakit naman po? Masama ang panahon. Kapag ganitong gabi, maraming kakaibang bagay ang gumagala sa gubat. Napangiti si Eliza. Kasama na po ba ang diwata? Hindi natawa si Mang Roman. Sa halip ay tila naging seryoso ang kaniyang mukha. May mga bagay na mas mabuting hindi pinagtatawanan. Nagtaka si Eliza sa reaksyon ng ama. Bihira niya itong makitang ganoon kaseryoso. Ngunit hindi na niya iyon pinansin. Pagsapit ng 9:00, nahiga na si Mang Roman upang matulog. Si Eliza naman ay nagbasa pa ng isang lumang aklat habang nakahiga sa kaniyang silid. Lumipas ang mga oras. Unti-unting humina ang bagyo. Naging tahimik ang buong baryo. Maging ang mga kuliglig ay tila tumigil sa kanilang pag-awit. Nang tingnan ni Eliza ang lumang orasan sa dingding, eksaktong 12:00 ng gabi. Napabuntong hininga siya, isasara na sana niya ang aklat nang may marinig siyang kakaiba. Katok. Napaangat siya ng ulo. Tila may kumatok sa kanilang pintuan. Sandali siyang nakinig. Marahil ay namamalikmata lamang siya. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay muli niya itong narinig. Katok. Katok. 3 katok. Mabagal. Malinaw. At tila may kakaibang ritmo. Napakunot noo siya. Sino naman ang dadalaw sa ganitong oras? Tumayo siya mula sa higaan. Nakita niyang mahimbing pa ring natutulog ang kaniyang ama sa kabilang silid. Muli niyang narinig ang katok 3 beses. Eksakto. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sala. Habang papalapit siya sa pintuan, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kaniyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag.
Parang may bahagi ng kaniyang sarili na nagsasabing huwag niya itong lapitan. Ngunit nanaig ang kaniyang pag-uusisa. Huminto siya sa harap ng pintuan. Tahimik ang paligid. Wala siyang marinig kahit yapak man lamang. Wala namang tao. Pulong niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa kawit ng pinto. At sa kanya ito binuksan. Sa labas ay wala siyang nakitang tao. Tanging malamig na hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Ngunit may napansin siya. Sa mismong harap ng kanilang bahay ay may isang malaking puting bulaklak. Hindi niya iyon nakita kanina. Hindi rin iyon karaniwang bulaklak na tumutubo sa baryo. Napakaganda nito. Kumikinang ang mga talulot sa ilalim ng liwanag ng buwan, parang gawa sa pilak. Napalapit si Elisa. Nang hawakan niya ang bulaklak, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kaniyang palad. Biglang umihip ang hangin. At sa di kalayuan, sa pagitan ng mga puno, may nakita siyang isang anino. Mukhang isang babae, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting kasuotan. Tahimik lamang itong nakatayo, hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita, ngunit tila nakatingin sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Elisa. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng tunay na takot. Kumurap siya at nang muli siyang tumingin, wala na ang babae. Wala ng babae. Naglaho ito na parang usok. Agad niyang isinara ang pinto. Mabilis ang tibok ng kaniyang puso. Pinilit niyang kumbinsihin ang sariling may lohikal na paliwanag sa lahat ng nakita niya. Marahil ay pagod lamang siya. Marahil ay niloloko lamang siya ng kaniyang isip. Ngunit nang tingnan niya ang kaniyang palad, naroon pa rin ang puting bulaklak. Totoo ito, hindi pa naginip. Kinabukasan, maagang nagising si Eliza. Paglabas niya ng silid, nadatnan niyang nakaupo ang kaniyang ama sa mesa. Tahimik itong nakatingin sa bulaklak na inilagay niya sa isang baso ng tubig. Namumutla si Mang Roman. Saan mo nakuha ito? Tanong nito. Nasa labas ng bahay kagabi. Biglang tumayo ang matanda. May kumatok ba? Napatigil si Eliza. Paano ninyo nalaman? Lalong namutla si Mang Roman. Matagal itong hindi nakapagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali ay napaupo siyang muli. Elisa? Opo? Binuksan mo ba ang pinto? Tumango siya. Napapikit si Mang Roman. Parang may mabigat na alaalang bumalik sa kaniyang isipan. Ano pong problema? Hindi agad sumagot ang matanda. Pagkaraan ng ilang minuto ay dahan-dahan itong nagsalita. Noong bata pa ako, may kaibigan akong nakarinig ng 3 katok sa hating gabi. Tahimik na nakinig si Elisa. Pinagbuksan niya ang kumakatok. Ano po ang nangyari? Pagkaraan ng 7 araw nawala siya. Nanlamig si Elisa. Hindi na siya nakita kailanman. Natahimik silang dalawa. Sa labas ng bahay, tila mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimulang magtanong si Eliza sa kaniyang sarili. Paano kung totoo ang alamat? Paano kung ang kumatok kagabi ay hindi tao? At paano kung hindi pa tapos ang lahat? Habang nakatingin siya sa mahiwagang puting bulaklak, hindi niya alam na iyon pa lamang ang simula ng isang lihim na nakabaon sa loob ng maraming siglo. Isang lihim na magdadala sa kanya sa mundo ng mga diwata. At isang lihim na maaaring magbago sa kaniyang kapalaran magpakailanman. Hindi naging payapa ang araw na iyon para kay Eliza. Mula nang marinig niya ang kwento ng kaniyang ama tungkol sa nawawalang kaibigan nito, tila may mabigat na bagay na nakadagan sa kaniyang isipan. Kahit pilit niyang ikinukumbinsi ang sarili na may paliwanag ang lahat, hindi niya maalis sa isip ang babaeng nakita niya sa pagitan ng mga puno noong hating gabi. Lalong hindi niya maalis sa isip ang mahiwagang puting bulaklak. Nasa ibabaw pa rin iyon ng mesa. Hindi ito nalalanta. Hindi rin kumukupas ang kakaibang kislap ng mga talulot nito. Karaniwan, kapag pinitas ang isang bulaklak, nagsisimula itong malanta pagkalipas ng ilang oras. Ngunit ang bulaklak na iyon ay tila hindi sakop ng panahon. Tahimik na pinagmasdan iyon ni Eliza habang umiinom ng kape.
Napansin niyang tila mas maliwanag ang puting kulay nito kaysa kahapon. Parang may sariling liwanag na nagmumula rito. Napatingin siya sa kaniyang ama. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalala sa mukha nito. Pa, ano ba talaga ang alam ninyo tungkol sa diwata? Tanong niya. Napabuntong hininga si Mang Roman. Kaunti lang. Pero mukhang marami kayong hindi sinasabi. Nanahimik ang matanda. Makalipas ang ilang sandali ay tumingin ito sa bintana. May mga bagay na mas mabuting nakabaon na lang sa nakaraan. Hindi ninyo ako mapoprotektahan kung hindi ninyo sasabihin ang totoo. Tila napaisip si Mang Roman. Pagkaraan ng ilang minuto ay nagsalita rin siya. Noong bata ako, marami pang matatandang nakakaalam ng mga lumang kwento. Tahimik na nakinig si Elisa. Sinasabi nila na may 2 uri ng diwata. 2 uri? Tumango ang matanda. May mga diwata ng liwanag at may mga diwata ng dilim. Napakunot noo si Elisa. Akala ko mababait ang mga diwata. Hindi lahat. Naging mabigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Ang mga diwata ng liwanag ay tagapagbantay ng kagubatan. Hindi sila nakikialam sa tao maliban kung kinakailangan. At ang mga diwata ng dilim? Hindi agad sumagot si Mang Roman. Mahilig silang mang-akit. Napatingin si Eliza sa bulaklak. At ang bulaklak na ito, muling tumingin ang matanda rito. Kung tama ang hinala ko, huminto ito. Isa itong paanyaya. Naramdaman ni Elisa ang panlalamig sa kaniyang batok. Paanyaya saan? Walang nakaaalam. Lumalim ang katahimikan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eliza na baka hindi simpleng alamat ang kaniyang kinakaharap. Nang sumapit ang hapon, nagtungo siya sa sentro ng baryo. Nais niyang makausap ang pinakamatandang tao sa kanilang lugar. Si Aling Nena. Matagal na itong kilala bilang tagapag-ingat ng mga lumang kwento. Natagpuan niya itong nakaupo sa ilalim ng isang malaking punong balete. Tahimik itong naghahabi ng banig. Magandang hapon po. Ngumiti ang matanda. Alam kong darating ka. Napatigil si Elisa. Paano ninyo nalaman? Hindi lihim ang mga bagay na nangyayari kapag pumapasok ang mga diwata sa buhay ng tao. Lalong kinabahan si Elisa. Umupo siya sa tabi ng matanda. Ikinuwento niya ang lahat, ang 3 katok. Ang babaeng nakaputi at ang mahiwagang bulaklak. Habang nagsasalita siya, lalong nagiging seryoso ang mukha ni Aling Nena. Pagkatapos ng kwento ay matagal itong hindi nagsalita. Totoo pala? Ano po? Nagbabalik na sila. Naramdaman ni Eliza ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Sino? Ang mga nilalang ng lumang gubat. Napatingin siya sa malayong kabundukan. Matagal nang iniiwasan ng mga tao ang pinakamatandang bahagi ng kagubatan. Tinatawag nila iyong lumang gubat. Ayon sa mga kwento, doon naninirahan ang mga nilalang na hindi tao. Walang gustong pumunta roon. Kahit ang matatapang na mga ngahoy. May kinalaman ba roon ang diwata? Tumango si Aling Nena. Matagal na panahon nang walang nagpapakita. Bakit ngayon? Nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang matanda. Dahil may nagising, nanlamig si Eliza. Nagising? Hindi sumagot si Aling Nena. Sa halip ay may inilabas itong maliit na kwintas mula sa bulsa nito. Gawa iyon sa kahoy na may ukit ng kakaibang simbolo. Ito ang dalhin mo. Ano po ito? Proteksyon. Hindi agad tinanggap ni Elisa. Hindi siya sanay maniwala sa mga ganitong bagay. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari, wala siyang lakas upang questionin pa ang matanda. Tinanggap niya ang kwintas. At sa sandaling mahawakan niya iyon, may kakaibang init siyang naramdaman. Parang buhay ang kahoy. Napatingin sa kaniya si Aling Nena. Makinig kang mabuti. Tahimik siyang tumango. Kapag muli kang nakarinig ng 3 katok, huminto ang matanda. Huwag kang sasagot. Bakit? Dahil sa susunod, hindi na sila mag-aanyaya. Napalunok si Elisa. Kung ganoon, ano ang gagawin nila? Ang sagot ng matanda ay lalong nagbigay ng takot sa kanya. Kukunin ka nila.
Nang gabing iyon, mas maaga siyang umuwi. Mabigat ang kaniyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay may mga matang nakasunod sa kaniya habang naglalakad sa daan. Ilang beses siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Pagsapit ng gabi ay maagang natulog si Mang Roman. Si Eliza naman ay hindi makatulog. Nasa kaniyang leeg ang kwintas na ibinigay ni Aling Nena at nasa tabi ng kaniyang higaan ang mahiwagang bulaklak. Tahimik ang buong bahay, tahimik ang buong baryo. Lumipas ang mga oras. 11:00, 12:00, at eksaktong pagsapit ng hating gabi may narinig siyang mahinang bulong. Napadilat siya. Hindi iyon katok. Boses iyon. Mahina. Malambing. At tila nanggagaling sa labas ng kaniyang bintana. Dahan-dahan siyang bumangon. Naroon ang malamlam na liwanag ng buwan. At sa labas ng bintana, may isang babae. Nakasuot ng puting damit. Mahaba ang buhok. Maputlang-maputla ang balat. At nakatingin ito sa kanya. Hindi gumagalaw. Hindi kumukurap. Parang estatwa. Nanigas si Eliza. Unti-unting nangumiti ang babae at saka nito itinaas ang isang kamay. Tinuturo nito ang kagubatan, ang lumang gubat. Pagkatapos ay bigla itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Napaatras si Eliza. Kasabay noon ay uminit ng sobra ang kwintas sa kaniyang leeg. Napahawak siya rito. At sa unang pagkakataon ay may narinig siyang malinaw na tinig sa kaniyang isip. Isang boses ng babae. Malungkot, mahina, at tila nagmumula sa napakalayo. Tulungan mo kami. Napatayo si Eliza. Nanlaki ang kaniyang mga mata dahil sigurado siya. Hindi iyon guni-guni. May tumatawag sa kaniya mula sa loob ng lumang gubat at hindi niya alam kung bakit. Halos hindi nakatulog si Eliza matapos ang nangyari noong hating gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa kaniyang isip ang maputlang babae sa labas ng bintana. Ngunit higit sa lahat, hindi niya makalimutan ang tinig na narinig niya sa kaniyang isipan. Tulungan mo kami. Maikli lamang iyon, ngunit malinaw. Napakalinaw para maging panaginip. Pagsikat ng araw ay agad siyang bumangon. Nasa leeg pa rin niya ang kwintas na ibinigay ni Aling Nena. Hindi na rin niya inalis ang mahiwagang bulaklak sa kaniyang tabi. Habang naghahanda ng almusal si Mang Roman, napansin nito ang namumutlang mukha ng anak. Hindi ka nakatulog? Nag-alinlangan si Eliza bago sumagot. Pa, may nakita na naman po ako kagabi. Agad na tumigil ang matanda. Unti-unti itong napalingon sa kaniya. Ano ang nakita mo? Ikinuwento ni Eliza ang lahat. Ang babae sa bintana, ang pagturo nito sa kagubatan, at ang tinig na humihingi ng tulong. Habang nagsasalita siya, ay tila lalo lamang bumibigat ang ekspresyon ng kaniyang ama. Nang matapos siya, ay tahimik itong naupo. Parang may matagal nang kinatatakutang mangyari. Pa, may alam ba kayo? Napayuko si Mang Roman. Makalipas ang ilang sandali ay tumango ito. May isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo. Napatitig si Eliza. Noong bata pa ako, huminto ang matanda. May kapatid akong babae. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Hindi pa niya naririnig iyon kahit kailan. Wala naman po kayong nabanggit na kapatid. Dahil wala nang gustong mag-usap tungkol sa kaniya. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Ano pong nangyari? Matagal na hindi sumagot si Mang Roman. Pagkatapos ay marahan nitong sinabi ang bagay na nagpanginig kay Eliza. Siya ang huling taong nawala dahil sa diwata. Parang tumigil ang oras. Hindi makapagsalita si Eliza. 16 na taong gulang siya noon. Napapikit ang matanda habang nagsasalita. Isang gabi nakarinig siya ng katok. Muling bumalik sa isip ni Eliza ang 3 katok. Hindi siya naniwala sa mga kwento. Tila nahihirapang huminga si Mang Roman. Pagkaraan ng 1 linggo, nawala siya. Wala po ba kayong nakita? Tumango ito. May nakita kami. Ano? Mga bakas ng paa papunta sa lumang gubat. Nanlamig si Eliza. Sinundan namin. Huminto muli ang matanda. Ngunit sa gitna ng kagubatan, bigla na lamang nawala ang mga bakas. Wala na? Wala na. Tumahimik silang dalawa. Pagkatapos ng maraming taon,
Ngayon lamang muling nabuksan ang sugat na matagal nang ikinubli ng kaniyang ama. Pagsapit ng tanghali ay nagtungo si Eliza sa gilid ng baryo. May isang bagay na paulit-ulit na bumabagabag sa kaniya. Kung may humihingi ng tulong, sino iyon at bakit siya? Habang naglalakad siya sa daan, napansin niyang tila kakaiba ang paligid. May mga ibong tahimik lamang na nakaupo sa mga sanga. Walang maririnig na huni, wala ring maririnig na kuliglig. Parang naghihintay ang buong kagubatan. Nang makarating siya sa dulo ng baryo at natanaw niya ang lumang gubat. Mas madilim ito kaysa karaniwan. Kahit tirik ang araw, tila may manipis na aninong nakabalot sa pagitan ng mga puno. Napahinto siya. May bahagi ng kaniyang sarili na nagsasabing bumalik na lamang. Ngunit may isa pang bahagi na tila hinihila siya papalapit. At bago pa niya mapigilan ang sarili, nagsimula na siyang maglakad papunta sa kagubatan. Pagpasok niya sa ilalim ng mga puno, ay agad niyang naramdaman ang pagbabago. Malamig, tahimik, at kakaibang mabigat. Parang may mga matang nakatingin mula sa bawat direksyon. Humigpit ang hawak niya sa kwintas. Patuloy siyang naglakad, 1, 2 hakbang, 10, 20. Habang lumalalim siya sa kagubatan, lalo niyang nararamdaman ang kakaibang presensya sa paligid. Pagkatapos ay may nakita siya. Sa paanan ng isang napakalaking puno ay may isa pang puting bulaklak. Kapareho ng iniwan sa kanilang bahay. Lumuhod siya upang tingnan ito. At nang hawakan niya ang talulot biglang nagbago ang paligid, nawala ang kagubatan, nawala ang mga puno, nawala ang sikat ng araw. Parang dinala siya sa ibang lugar, nanlaki ang kaniyang mga mata, nakatayo siya ngayon sa isang malawak na parang na natatakpan ng puting hamog. Sa kaniyang harapan ay may isang dalagang nakasuot ng puting damit. Siya rin ang babaeng nakita niya noong gabi. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya. Napakaganda ng mukha nito, ngunit may lungkot sa mga mata. "Sino ka?" tanong ni Eliza. Ngumiti ng bahagya ang babae. "Ako si Lyra, parang musika ang boses nito. Hindi ka tao." "Hindi. Totoo pala kayo." Tumango ang babae. Naging seryoso ang mukha nito. "Wala na tayong maraming oras." Napakunot noo si Eliza. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin si Lyra sa malayong bahagi ng hamog. At doon ay may nakita si Eliza, isang malaking anino. Napakalaki, napakadilim at tila natutulog, ngunit kahit natutulog ay nakapangingilabot ang presensya nito. Ano man iyon, pakiramdam niya ay hindi dapat nagigising. Nakakulong siya sa loob ng maraming siglo, sabi ni Lyra. "Sino siya?" "Ang hari ng dilim." Nanlamig ang katawan ni Eliza. Parang may malamig na kamay na dumampi sa kaniyang puso. At malapit na siyang magising. Biglang umihip ang hangin. Nagsimulang umalo ng hamog. Nagbago ang ekspresyon ni Lyra. Parang may naramdaman itong panganib. "Kailangan mo akong tulungan." "Bakit ako?" Tumingin ng diretso ang diwata sa kaniyang mga mata. At ang sagot nito ang higit na nagpalito kay Eliza. "Dahil ang dugo mo ang susi." Napatigil siya. "Dugo ko?" Tumango si Lyra. "May lihim na itinago sa iyo ang iyong pamilya." Parang bumagsak ang mundo sa paligid niya. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kaniyang buhay ay hindi pala karaniwan. May connection siya sa mga diwata. At sa kung anong lihim na matagal nang nakatago sa kanilang angkan. Bago pa siya makapagtanong muli, nagsimulang maglaho ang paligid. Unti-unting natabunan ng liwanag ang lahat. At sa isang iglap bumalik siya sa gitna ng lumang gubat. Napaatras siya, humihingal. Totoo ang lahat, hindi iyon panaginip. Ngunit lalo siyang natakot nang makita ang isang bagay sa lupa. May mga bakas ng paa, sariwa. At hindi iyon kaniya, parang may kung sino na nakatayo sa likuran niya habang kausap niya si Lyra. At ang mga bakas na iyon ay papunta sa mas malalim at mas madilim na bahagi ng kagubatan. Matagal na nakatayo si Eliza sa gitna ng lumang gubat. Hindi siya makaalis sa kinatatayuan.
Nakatitig lamang siya sa mga bakas ng paa na nakaukit sa mamasa-masang lupa. Sariwa ang mga iyon. Parang ilang sandali lamang ang nakalipas nang may dumaan doon. Ngunit sigurado siyang wala siyang nakitang ibang tao habang kausap si Lyra. Unti-unti siyang yumuko upang masuri ang mga bakas. Hindi iyon karaniwang bakas ng paa. Hubad ang mga yapak, mahahaba ang mga daliri. At tila mas magaan kaysa sa paa ng tao dahil halos hindi lumulubog sa lupa. Nanlamig ang kaniyang pakiramdam. May kung sino o kung anong nakamasid sa kaniya. At maaaring naroon pa rin ito. Agad siyang tumayo at nagsimulang maglakad pabalik sa baryo. Sa bawat hakbang ay tila mas bumibigat ang paligid. Parang ayaw siyang paalisin ng kagubatan. Ngunit hindi siya huminto. Hanggang sa tuluyan niyang marating ang hangganan ng lumang gubat. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niyang nakaupo si Mang Roman sa kanilang balkonahe. Mukhang kanina pa ito naghihintay. Nang makita siya nito ay agad itong tumayo. "Saan ka nang galing?" Hindi agad nakasagot si Elisa. Alam niyang magagalit ang kaniyang ama, ngunit wala na ring saysay ang pagsisinungaling. "Sa lumang gubat po." Biglang namutla si Mang Roman. "Elisa! Kailangan kong malaman ang totoo." Hinawakan ng matanda ang kaniyang magkabilang balikat. "Hindi mo naiintindihan ang nilalaro mo. At hindi ko rin maiintindihan kung wala kayong sasabihin." Tahimik silang nagkatitigan. Sa wakas ay bumuntong hininga si Mang Roman. Parang napagod itong itago ang lahat. "Pumasok ka." Sa loob ng bahay ay may inilabas ang matanda mula sa ilalim ng isang lumang cabinet. Isang kahon. Luma na ito. Natatakpan ng alikabok. Parang maraming taon nang hindi nabubuksan. Nang ilapag ito sa mesa ay bahagyang nanginig ang mga kamay nito. Unti-unti nitong binuksan ang takip. At may nakita si Eliza sa loob, mga lumang larawan, lumang mga sulat, at isang pilak na kwintas na may simbolong kahawig ng nasa kwintas na ibinigay ni Aling Nena. Kanino po ito? Tahimik na tumingin sa kaniya si Mang Roman. "Sa nanay mo." Napatigil si Elisa. Bihirang pag-usapan ng kaniyang ama ang kaniyang ina. Dahil dito mas lalo siyang nakinig. Hindi ordinaryong tao ang nanay mo. Parang tumigil ang mundo. "Ano pong ibig sabihin?" Napayuko ang matanda. Akala ko matagal nang nailibing ang lihim na ito. Nang muli itong tumingin sa kanya, ay tila mabigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito. "Ang lola ng nanay mo ay hindi tao." Napalunok si Eliza. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Isa siyang diwata. Tahimik ang buong bahay. Tanging hangin lamang ang maririnig mula sa labas. Parang hindi makapaniwala si Elisa sa kaniyang narinig. "Hindi maaari. Alam kong mahirap paniwalaan. Totoo ba ito?" Tumango si Mang Roman. "Matagal nang nakahalo sa dugo ng pamilya ng nanay mo ang dugo ng mga diwata." Napahawak si Elisa sa gilid ng mesa. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Lyra. "Ang dugo mo ang susi." Hindi pala iyon basta salita lamang. May katotohanan pala. Makalipas ang ilang sandali ay ikinuwento ni Mang Roman ang lihim na matagal niyang itinago. Maraming henerasyon na ang nakalipas. May isang diwata raw na umibig sa isang tao. Bihira itong mangyari at ipinagbabawal sa kanilang mundo. Ngunit nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Nagkaroon sila ng mga anak. Lumipas ang mga taon. Unti-unting humalo ang dugo ng mga diwata sa dugo ng tao. Hanggang sa dumating ang panahon na halos wala nang nakaaalam ng kanilang pinagmulan. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman nawala. Ang kanilang koneksyon sa mundo ng mga diwata. Ang nanay mo ay may kakayahang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tahimik na nakinig si Eliza. "At ikaw?" Huminto ang matanda. "Mas malakas ang dugong minana mo." Napatingin si Elisa sa puting bulaklak na nasa mesa. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang katok, ang mga pangitain, si Lyra. At ang mahiwagang tinig.
Mahina ang kaniyang boses. Alam ba ito ng nanay ko? Tumango si Mang Roman. Oo. Ano ang sinabi niya tungkol dito? Ngumiti ng bahagya ang matanda, ngunit puno iyon ng lungkot. Sabi niya, darating ang araw na magigising muli ang mga lihim. Napatigil si Elisa. At kapag nangyari iyon, huminga ng malalim si Mang Roman. May isang tagapagmana na tatawagin ng kagubatan. Unti-unting lumakas ang tibok ng puso ni Elisa. Parang alam na niya ang kasunod at tama nga siya. Ikaw iyon. Pagsapit ng gabi ay hindi na mapakali si Elisa. Masyado ng maraming tanong. Masyado ng maraming lihim. At higit sa lahat gusto niyang muling makita si Lyra. May mga sagot itong hindi kayang ibigay ng kaniyang ama. Ngunit habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, may napansin siyang kakaiba. Unti-unting nawawala ang liwanag ng puting bulaklak. Kanina ay maliwanag ito. Ngayon ay tila humihina, parang may nangyayaring hindi maganda. Napakunot noo siya at doon niya narinig ang isang sigaw mula sa labas. Isang sigaw ng takot. Agad siyang tumayo. Kasunod noon ay isa pang sigaw. Pagkatapos ay isa pa. Nagsimula ng mag-ingay ang buong baryo. Naglabasan ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Lumabas din sina Elisa at Mang Roman. Sa gitna ng baryo ay nagkakagulo ang mga residente. May ilang nakaturo sa direksyon ng kagubatan. Nang sundan ni Elisa ang kanilang tinitingnan, bigla siyang natigilan. Sa gilid ng lumang gubat ay may nakatayong mga nilalang. Mga tao ang anyo, ngunit hindi tao ang mga mata, namumula ang mga iyon, at sa paligid nila ay may maitim na usok na parang buhay. 1, 2, 5, 10, parami ng parami. Tahimik lamang silang nakatayo habang nakatingin sa baryo. Parang naghihintay ng utos. At sa gitna nila ay may isang matangkad na nilalang na nakasuot ng maitim na balabal. Hindi makita ang mukha nito. Ngunit ramdam ni Eliza ang napakalakas na presensya nito. Mas mabigat pa kaysa sa naramdaman niya sa kagubatan. Biglang uminit ang kwintas sa kaniyang leeg. Kasabay noon ay may narinig siyang pamilyar na tinig sa kaniyang isip. Boses ni Lyra. Ngunit ngayon ay puno ng takot. Elisa, nahanap ka na nila. At bago pa siya makagalaw, dahan-dahang itinaas ng nilalang na nakaitim ang ulo nito. Direktang tumingin sa kanya. Parang alam nito kung sino siya. Parang matagal na siyang hinihintay. Napatigil ang buong baryo. Walang sino man ang nangahas magsalita habang nakatingin sa mga nilalang na nakahanay sa gilid ng lumang gubat. Ang malamig na hangin ay tila nagdala ng kakaibang pangamba sa bawat tao. Ang mga bata ay mabilis na itinago ng kanilang mga magulang sa loob ng mga bahay. Ang matatanda naman ay tahimik na nagdarasal. Ngunit si Eliza ay hindi makaalis sa kaniyang kinatatayuan. Nakatingin siya sa matangkad na nilalang na nakasuot ng maitim na balabal. Kahit hindi niya makita ang mukha nito, pakiramdam niya ay diretso itong nakatingin sa kaniyang kaluluwa. At alam niyang tama si Lyra. Hinahanap siya ng mga ito. Unti-unting umangat ang kamay ng nilalang. Kasabay noon ay nagsimulang umihip ang napakalakas na hangin. Nagkagulo ang mga tao. May mga dahong umiikot sa ere. Nagsayawan ang mga anino sa lupa. At biglang naglaho ang mga nilalang, parang usok na tinangay ng hangin. Sa isang kisap mata ay wala na sila, ngunit hindi nawala ang takot na iniwan nila. Kinagabihan ay nagtipon ang mga matatanda ng baryo sa bahay ni Aling Nena. Kasama roon sina Elisa at Mang Roman. Hindi na maitatanggi ng sinuman ang nangyayari, may bumabalik na panganib. At tila konektado iyon kay Eliza. Tahimik na nakaupo ang lahat habang nagsasalita si Aling Nena. Matagal na nating kinatatakutan ang araw na ito. Napatingin ang lahat sa kaniya. Ang mga nakita ninyo ay tinatawag na mga mangangaso ng dilim. Napalunok si Elisa. Mangangaso? Tumango ang matanda. Mga tagapaglingkod sila ng hari ng dilim. Biglang bumigat ang katahimikan. May ilang matatandang napayuko. Parang alam nila ang pangalan na iyon. Ngunit ayaw nila itong banggitin.
Ano po ang gusto nila kay Elisa? Tanong ni Mang Roman. Napatingin si Aling Nena kay Elisa dahil siya ang tagapagmana. Muling bumalik ang salitang iyon, tagapagmana, ngunit tagapagmana ng ano? Ano ba talaga ang minana ko? Tanong ni Eliza. Huminga ng malalim si Aling Nena. Ang dugo ng mga tagapagbantay, napatigil ang lahat. Maraming siglo na ang nakalipas, may isang pangkat ng mga diwata at tao na nagsanib puwersa upang ikulong ang hari ng dilim. Tahimik na nakinig si Elisa. Upang hindi siya makalaya, lumikha sila ng isang selyo. Selyo? Isang sinaunang kapangyarihan. Nagpatuloy ang matanda. At ang kapangyarihang iyon ay ipinasa sa isang angkan. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Huwag ninyong sabihing, tumango si Aling Nena, sa angkan ng iyong ina. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Kaya pala siya ang hinahanap. Kaya pala siya nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kaya pala siya tinatawag ng kagubatan. May dala siyang bagay na kailangan ng hari ng dilim. At kung makukuha iyon ng mga kalaban, maaaring mawala ang selyong pumipigil sa kanilang pinuno. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Elisa. Nakaupo siya sa tabi ng bintana habang nakatanaw sa malayong kagubatan. Maliwanag ang buwan, ngunit tila mas madilim ang lumang gubat kaysa dati. Habang iniisip niya ang lahat ng kaniyang nalaman, biglang uminit ang kwintas sa kaniyang leeg. Napahawak siya rito at sa isang iglap nagbago ang paligid. Nawala ang kaniyang silid, nawala ang bahay, nawala ang baryo. Muli siyang napunta sa mahiwagang lugar na puno ng puting hamog at naghihintay doon si Lyra. Ngunit ngayon ay iba ang hitsura nito. May mga gasgas sa mga braso nito at tila nanghihina. Lyra! Napatingin ang diwata sa kanya. Ngumiti ito ng bahagya. Dumating ka. Ano ang nangyari sa iyo? Hinahanap ka na nila. Paano mo nalaman? Tumingin ito sa malayo. Dahil nararamdaman ko sila. Napansin ni Eliza ang lungkot sa mga mata nito. Parang may mabigat itong dinadala. Lyra? Nag-alinlangan siya. Sino ka ba talaga? Tahimik na ngumiti ang diwata. Matagal bago ito sumagot. Ako ang huling bantay ng pintuan. Pintuan? Ang daan papunta sa bilangguan ng hari ng dilim. Nanlamig si Elisa. Kung ganoon, ikaw ang nagbabantay sa kanya? Tumango si Lyra. Kasama ng iba. Iba? Napalungkot ang mukha ng diwata. Wala na sila. Tahimik na bumaba ang tingin nito. Isa-isa silang nawala sa paglipas ng panahon. Parang may kirot sa dibdib ni Eliza. Sa unang pagkakataon ay nakita niyang hindi lamang mahiwaga si Lyra. Nag-iisa rin ito, marahil sa loob ng napakahabang panahon. At ngayon? Tanong niya. Tumingin si Lyra sa kanya. Ngayon ako na lang. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay noon ay nagdilim ang paligid, nawala ang puting liwanag ng hamog, at sa malayo ay may lumitaw na itim na usok. Agad na tumayo si Lyra, nag-iba ang kaniyang mukha, puno ng pag-aalala. Hindi dapat. Ano iyon? Hindi sumagot si Lyra. Sa halip ay hinawakan nito ang kamay ni Elisa, at agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya. Makinig ka sa akin. Tumingin siya sa diwata. May isang bagay na kailangan mong malaman. Ano iyon? Huminga ng malalim si Lyra. May taksil. Napatigil si Elisa. Taksil? Tumango ito. May isang tao sa baryo ninyo na tumutulong sa hari ng dilim. Parang bumagsak ang mundo sa paligid niya. Hindi maaari. Totoo. Sino? Ngunit bago pa makasagot si Lyra, biglang kumalat ang itim na usok sa paligid nila. Nagsimulang mabiyak ang lupa. Lumakas ang hangin. At mula sa kadiliman ay may lumitaw na pares ng mapupulang mata. Napaatras si Elisa. Maging si Lyra ay namutla. Hindi pa niya kailanman nakitang natakot ang diwata. Ngunit ngayon ay malinaw ang takot sa mukha nito. Umalis ka na, Lyra! Ngayon na! Biglang sumiklab ang puting liwanag mula sa kwintas ni Eliza at sa isang iglap ay bumalik siya sa kaniyang silid.
Napahawak siya sa dibdib habang mabilis ang kaniyang paghinga, parang panaginip. Ngunit hindi, dahil may naiwan sa kaniyang kamay, isang maliit na pilak na balahibo, katibayan na totoo ang lahat. At habang nakatingin siya rito, may narinig siyang mahinang tunog mula sa ibaba ng kanilang bahay. Katok. Napatigil siya. Katok, katok. 3 katok. Muli. Ngunit alam niyang hindi iyon nanggagaling sa pintuan. Nanggagaling iyon sa ilalim mismo ng sahig ng kanilang bahay. Nanigas si Eliza sa kaniyang kinauupuan. Hindi siya nagkamali. Ang 3 katok ay hindi nanggagaling sa pintuan. Hindi rin sa bintana. Nanggagaling ito sa ilalim mismo ng kanilang bahay. Katok, katok, katok. Mabagal, malinaw, at tila may sinasadyang mensahe. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Eliza. Napatingin siya sa pinto ng kaniyang silid. Tahimik pa rin ang buong bahay. Mukhang hindi narinig ng kaniyang ama ang kakaibang tunog. Ngunit sigurado siyang totoo iyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas sa kaniyang leeg. At saka siya lumabas ng silid. Madilim ang sala. Tanging liwanag ng buwan lamang ang pumapasok sa mga bintana. Maingat siyang naglakad. Habang papalapit sa gitna ng bahay ay lalo niyang naririnig ang katok. Parang may isang bagay na gustong makalabas o gustong magpansin. Katok, katok, katok. Huminto siya sa gitna ng sahig at doon niya napansin ang kakaiba. May isang bahagi ng kahoy na sahig na bahagyang nakaangat. Parang may nakatagong takip. Napakunot noo siya. 22 taon na siyang nakatira sa bahay na iyon. Ngunit ngayon lamang niya iyon nakita. Lumuhod siya at dahan-dahang inalis ang nakaangat na tabla. Agad na bumungad ang isang madilim na butas. May makitid na hagdan pababa. Parang lihim na silid. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Hindi maaari. Hindi niya alam na may ganoong lugar sa ilalim ng kanilang bahay. Habang nakatitig siya sa lagusan ay biglang may nagsalita sa kaniyang likuran. Natagpuan mo na pala? Napasinghap siya sa gulat. Mabilis siyang napalingon. Nakatayo roon si Mang Roman, mukhang matagal na itong gising at tila hindi na nagulat sa kaniyang natuklasan. Tumingin siya sa butas. May lihim na silid tayo? Napabuntong hininga ang matanda. Oo. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Dahan-dahang lumapit si Mang Roman. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Eliza ang matinding lungkot sa mukha nito. Dahil ipinangako ko sa nanay mo na hindi ko ito bubuksan. Tahimik silang nagkatitigan. Pagkatapos ay tumingin ang matanda sa madilim na hagdan. Ngunit mukhang dumating na ang panahong kailangan mo nang malaman ang lahat. Sabay silang bumaba. Habang lumalalim sila sa ilalim ng bahay ay mas lumalamig ang hangin at mas lumalakas ang pakiramdam ni Elsa na may mahalagang bagay na naghihintay sa ibaba. Sa dulo ng hagdan ay may maliit na silid na yari sa bato. Mukhang napakatanda nito, mas matanda pa sa mismong bahay. Sa gitna ng silid ay may isang batong altar at sa ibabaw nito ay may isang kahon na gawa sa pilak. Napahinto si Eliza. Parang may hindi nakikitang enerhiyang nakapaligid dito. Sino ang gumawa nito? Tanong niya. Hindi ko alam. Lumapit si Mang Roman sa altar. Ito ang iniwan ng nanay mo bago siya namatay. Naramdaman ni Eliza ang pagkirot sa kaniyang dibdib. Hindi niya halos maalala ang mukha ng kaniyang ina. Ngunit ngayong gabi, tila mas lumalapit siya sa mga lihim nito. Para saan ang kahong iyan? Ikaw lamang ang maaaring magbukas? Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Ako. Tumango ang matanda. Iyon ang bilin niya. Tahimik na lumapit si Eliza. Habang papalapit siya sa sapilak na kahon ay nagsimulang uminit ang kaniyang kwintas. Kasabay noon ay bahagyang lumiwanag ang mga simbolong nakaukit sa altar. Parang kinikilala siya ng lugar. Huminga siya ng malalim. At saka inilagay ang kaniyang kamay sa takip ng kahon. Sa una ay walang nangyari. Ngunit makalipas ang ilang segundo lumitaw ang isang sinag ng puting liwanag.
Unti-unting bumukas ang kahon at sa loob nito ay may isang bagay na nakabalot sa puting tela. Dahan-dahan niya itong kinuha. Nang alisin niya ang tela ay napahinto siya. Isa itong lumang salamin, hindi kalakihan, napapalibutan ng pilak na may masalimuot na mga ukit. Ngunit kakaiba ang salamin dahil hindi niya nakita ang sarili niyang refleksyon. Sa halip ay ibang mukha ang nasa loob nito. Isang babae, napakaganda, may mahabang buhok at pamilyar nangilid ang luha sa mga mata ni Mang Roman. Siya. Mahina ang boses nito. Ang nanay mo. Napatigil si Elisa. Parang tumigil ang mundo. Unti-unti siyang lumapit sa salamin. At sa loob nito ay ngumiti ang babae. Hindi larawan. Hindi alaala. Parang buhay. Anak ko. Napasinghap si Elisa. Narinig niya ang boses nito. Totoo, malinaw, at puno ng pagmamahal. Mama. Bahagyang nanginig ang kaniyang boses. Matagal na niyang hinintay na marinig muli ang salitang iyon. Kung nakikita mo ito, sabi ng babae sa loob ng salamin, ibig sabihin ay dumating na ang oras. Tahimik na tumulo ang luha sa pisngi ni Elisa. May mga bagay akong hindi na ipaliwanag sa iyo. Patuloy na nagsasalita ang imahe. May panganib na muling nagigising. At kasabay noon ay nagdilim ang salamin. Lumabas ang larawan ng isang malaking bundok sa gitna ng kagubatan. Hindi pa iyon nakikita ni Elisa kahit kailan. Ngunit ramdam niyang mahalaga iyon. Sa ilalim ng bundok kalinaw nakatago ang unang selyo. Nanlamig si Elisa. Selyo. Muli niyang narinig ang salitang iyon. Kapag nabasag ang unang selyo, magsisimulang makalaya ang hari ng dilim. Lumalim ang katahimikan sa silid at lalo pang bumigat ang sumunod na sinabi ng kaniyang ina at may nagtatangkang sirain ito. Biglang naglaho ang larawan, muling lumitaw ang mukha ng babae. Ngunit ngayon ay puno ito ng pag-aalala. Mag-ingat ka. Kanino po? Tanong ni Elisa. Parang narinig siya ng imahe. Dahan-dahang sumagot ang babae. Sa taong pinakakatiwalaan mo. Nanlaki ang mga mata ni Elisa at bago pa siya makapagsalita ay nagsimulang maglaho ang liwanag ng salamin. Unti-unting nawala ang mukha ng kaniyang ina. Hanggang sa tuluyan, itong magdilim, tahimik ang silid, walang nagsalita, parehong mabigat ang kanilang pakiramdam. Ngunit may isang bagay na lalong bumabagabag kay Elisa. Ang huling babala. Mag-ingat ka sa taong pinakakatiwalaan mo. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi lamang mga nilalang ng dilim ang kinatatakutan niya. Maaaring may kaaway siyang mas malapit kaysa sa inaakala niya. At sa labas ng kanilang bahay, sa kailaliman ng lumang gubat, may isang pares ng mapupulang mata na tahimik na nakamasid. Parang alam na nito na natuklasan na ni Elisa ang unang bahagi ng lihim. Magdamag na hindi nakatulog si Elisa. Paulit-ulit na bumabalik sa kaniyang isip ang mga salita ng kaniyang ina. Sa ilalim ng bundok kalinaw nakatago ang unang selyo. Mag-ingat ka sa taong pinakakatiwalaan mo. 2 babala, 2 lihim. At parehong maaaring magbago ng kaniyang kapalaran. Pagsikat ng araw, ay tila iba na ang pakiramdam ng buong baryo. May kakaibang bigat sa hangin. Tahimik ang mga tao. Parang lahat ay may nararamdamang panganib na hindi nila maipaliwanag. Sa kanilang bahay, tahimik na naghahanda si Mang Roman ng almusal. Ngunit halata sa mukha nito ang pag-aalala. Alam niyang hindi na mapipigilan si Elisa at tama nga siya. Pa! Napatingin ang matanda. Pupunta ako sa bundok kalinaw. Parang matagal na nitong inaasahan ang mga salitang iyon. Alam kong sasabihin mo iyan. Kung naroon ang unang selyo, kailangan nating malaman kung ligtas pa ito. Tahimik na napabuntong hininga si Mang Roman. Mapanganib ang lugar na iyon. Mas mapanganib kung wala tayong gagawin. Matagal silang nagkatitigan. Sa wakas ay tumango rin ang matanda. Kung ganoon, hindi ka dapat mag-isa.
Bago sumapit ang tanghali ay nagtungo sila sa bahay ni Aling Nena. Nang marinig ng matanda ang tungkol sa mensahe ng ina ni Elisa, agad itong naging seryoso. Mas mabilis silang kumikilos kaysa inaasahan ko. "Sino po?" tanong ni Elisa. "Ang mga tagapaglingkod ng Hari ng Dilim." Tahimik na tumingin si Aling Nena sa malayong kagubatan. Kung hinahanap na nila ang unang selyo, ibig sabihin ay humihina na ang bilangguan. Napalunok si Elisa. Hindi niya gustong isipin kung ano ang mangyayari kapag tuluyang nakalaya ang nilalang na iyon. May inilabas si Aling Nena mula sa isang lumang aparador, isang maliit na sisidlang yari sa kahoy. "Dalhin mo ito. Ano po ito?" "Pulbos mula sa punong balete." Napakunot noo si Elisa. "Ano ang gamit nito? Kapag nakatagpo ka ng mga nilalang ng dilim, ihagis mo sa lupa." Hindi na siya nagtanong pa. Sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw, natutunan na niyang hindi lahat ay kailangang maipaliwanag agad. Kinahapunan ay nagsimula silang maglakbay. Kasama niya si Mang Roman. At sa kaniyang leeg ay nakasabit ang kwintas ng proteksyon. Habang papalapit sila sa kabundukan, unti-unting nagiging mas makapal ang kagubatan. Mas matatangkad ang mga puno, mas malamig ang hangin, at mas kakaunti ang tunog ng mga ibon. Parang buhay ang buong kagubatan, parang nakamasid. Lumipas ang ilang oras. At sa wakas ay natanaw nila ang bundok kalinaw. Napakalaki nito. Mas malaki kaysa sa anumang bundok na nakita ni Elisa. Ngunit hindi iyon ang unang nakakuha ng kaniyang pansin. May nakita siyang kakaiba sa tuktok nito, parang manipis na ulap, ngunit maitim, at umiikot sa isang bahagi ng bundok. Napahinto si Mang Roman. "Nakikita ninyo iyon?" Tumango ang matanda, at agad siyang namutla. "Huli na yata tayo?" Nagsimula silang umakyat. Habang lumalalim sila sa kabundukan ay lalo nilang nararamdaman ang kakaibang enerhiya sa paligid. May mga lumang batong may ukit. May mga simbolong hindi maintindihan. At may mga puno na tila napakatanda na para maging totoo. Pagkaraan ng ilang oras ay nakarating sila sa isang malawak na bahagi ng bundok at doon sila parehong natigilan. Sa gitna ng mga bato ay may isang malaking pinto. Nakalubog ito sa gilid ng bundok, napapalibutan ng sinaunang mga simbolo, at sa gitna nito ay may umiilaw na marka. Nanlaki ang mga mata ni Elisa. Ang selyo, ngunit agad siyang kinabahan dahil may nakita siyang iba. May mga bakas ng pagkasira sa paligid, parang may nagtangkang buksan ang sinaunang pintuan, at hindi lamang iyon. May mga bakas ng paa, marami, sariwa, may nauna na sa kanila. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay nagsimulang uminit ang kwintas sa leeg ni Elisa. Napahawak siya rito. At narinig niya ang boses ni Lyra sa kaniyang isip. "Mag-ingat!" Napalingon siya sa paligid. "Lyra? Nasa malapit sila." Biglang lumakas ang hangin. At mula sa likod ng mga bato ay isa-isang lumabas ang mga nilalang na may mapupulang mata. 1, 5, 10, mahigit 20. Pinalilibutan nila ang lugar. At sa gitna nila ay naroon muli ang matangkad na nilalang na nakaitim na balabal. Tahimik itong nakatayo. Ngunit sapat na ang presensya nito upang manginig ang lupa sa paligid. Agad na humawak si Mang Roman sa balikat ni Elisa. Sa likod ko, ngunit hindi gumalaw si Elisa. May kakaibang pakiramdam na nagsasabi sa kaniya na may mangyayari. At tama siya. Dahan-dahang itinaas ng nilalang ang ulo nito. Sa unang pagkakataon ay nasilayan ni Elisa ang mukha nito. At halos mawalan siya ng hininga dahil pamilyar ang mukha. Hindi isang halimaw, hindi isang nilalang ng dilim, kundi isang taong kilala niya. Isang taong nakikita niya sa baryo sa loob ng maraming taon. Isang taong pinagkakatiwalaan ng lahat. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Hindi maaari. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ang nilalang. Malamig, malalim. At puno ng panunuya ang tinig nito.
Matagal kitang hinihintay, Elisa. Napaatras siya dahil ngayon ay alam na niya. Totoo ang sinabi ni Lyra. Totoo ang babala ng kaniyang ina. May taksil nga at isa ito sa mga taong hindi niya kailanman pinaghinalaan. Parang tumigil ang mundo sa paligid ni Elisa. Hindi siya makapaniwala sa kaniyang nakikita. Ang matangkad na nilalang na nakaitim na balabal ay hindi isang estranghero. Hindi rin ito isang halimaw na unang beses niyang nakita. Kilala niya ito, kilalang kilala. At mas masakit iyon kaysa sa anumang panganib na kinakaharap niya. Nanigas si Mang Roman sa tabi niya. Halatang siya man ay hindi makapaniwala. Dahan-dahang ibinaba ng nilalang ang talukbong ng balabal nito. Mas luminaw ang mukha at wala ng duda. Siya si Kapitan Dario, ang pinuno ng baryo. Ang taong matagal nang pinagkakatiwalaan ng lahat. Ang taong unang tumutulong tuwing may sakuna. Ang taong itinuturing na tagapag-ingat ng katahimikan ng San Isidro. Ngayon ay nakatayo siya sa gitna ng mga nilalang ng dilim. At ang kaniyang mga mata ay nagliliwanag sa mapulang kulay na hindi pangkaraniwan sa tao. Hindi, bulong ni Mang Roman. Ngumiti si Kapitan Dario. Ngunit wala na roon ang kabutihang datising nakikita ng mga tao. Matagal na nating hindi na pag-uusapan ang nakaraan, Roman. Nanlamig si Elisa. May ibig sabihin ang mga salitang iyon. May alam ang kaniyang ama. At tila may matagal ng lihim sa pagitan nila. Bakit? Tanong ni Elisa. Iyon lamang ang naibulalas niya. Bakit? Bakit ginawa ito ng taong pinagkakatiwalaan ng buong baryo? Bakit siya nakikipagtulungan sa hari ng dilim? Matagal na tumingin si Kapitan Dario sa kanya, parang sinusuri siya. Parang may hinahanap sa kaniyang mukha. Pagkatapos ay napangiti siya ng bahagya. Dahil napagod na akong maghintay, napakunot noo si Elisa. Maghintay saan? Sa unang pagkakataon ay nawala ang ngiti ng lalaki. At lumitaw ang matinding lungkot sa mukha nito. Alam mo ba kung ilang daang taon na akong nabubuhay? Napatigil si Elisa. Hindi siya agad nakasagot. Kami ang unang mga tagapagbantay. Tumigil ito sandali. Kasama ng mga ninuno mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Eliza. Hindi siya makapaniwala sa kaniyang narinig. Isa kang tagapagbantay? Tumango si Kapitan Dario. Isa ako sa mga taong tumulong sa paglikha ng unang selyo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Roman. Parang ngayon lamang niya rin lubos na nauunawaan ang katotohanan. Imposible, bulong nito. Ngunit ngumiti lamang si Kapitan Dario. Maraming bagay ang imposible para sa mga taong hindi nakakita ng tunay na kapangyarihan. Biglang dumilim ang kalangitan. Nagsimulang umikot ang maiitim na ulap sa ibabaw ng bundok kalinaw. At habang lumalakas ang hangin, nagpatuloy sa pagsasalita si Kapitan Dario. Noong unang panahon, naniwala kami na tama ang aming ginawa. Napatingin siya sa malaking pintuan sa gilid ng bundok. Naniwala kami na dapat ikulong ang hari ng dilim. Tahimik ang lahat. Ngunit habang lumilipas ang mga siglo, lumalim ang kaniyang tinig. Nakita ko ang tunay na nangyari. Ano? Tanong ni Elisa. Nanghina ang mundo. Napakunot noo siya. Nawala ang mahika. Tumahimik ang hangin. Parang maging ang kagubatan ay nakikinig. Unti-unting namatay ang mga diwata. Naramdaman ni Elisa ang kirot sa dibdib. Naalala niya si Lyra, ang kaniyang kalungkutan, ang pag-iisa nito. Isa-isa silang naglaho. Nagpatuloy si Kapitan Dario. At walang ginawa ang mga tagapagbantay. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao. Kung hindi namin ikinulong ang hari ng dilim, maaaring iba ang naging kapalaran ng aming mundo. Tumango siya sa malaking pintuan. Kaya ngayon, itatama ko ang aming pagkakamali. Kapag pinalaya mo siya, mamamatay ang maraming tao, sigaw ni Elisa. Ngunit hindi nagbago ang mukha ng lalaki. Marahil. Nanlamig siya.
Ngunit may mga bagay na kailangang masira bago muling mabuo. Hindi makapaniwala si Elisa. Ito ang taong dati nilang hinahangaan. Ngayon ay para na itong ibang nilalang. Biglang umangat ang kamay ni Kapitan Dario. Kasabay noon ay lumiwanag ang mga simbolo sa sinaunang pintuan. Nagsimulang manginig ang buong bundok. "Hindi!" sigaw ni Mang Roman. Tumakbo ito pasulong, ngunit agad itong hinarang ng mga mangangaso ng dilim. Nagsimula ang kaguluhan. Lumapit ang mga nilalang mula sa lahat ng direksyon. Parang mga aninong na buhay. Hinawakan ni Elisa ang sisidlang ibinigay ni Aling Nena at walang pag-aatubili niya itong ibinuhos sa lupa. Agad na sumiklab ang puting liwanag. Napaatras ang mga nilalang. Naghiyawan sila sa sakit. Nagkaroon ng pagkakataon sina Elisa at Mang Roman na umatras, ngunit hindi iyon sapat. Dahil patuloy pa ring umiilaw ang sinaunang pintuan, patuloy pa rin itong bumibigay. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Biglang lumitaw ang isang sinag ng puting liwanag mula sa kagubatan. Mabilis, matingkad at napakalakas. Diretso itong tumama sa harap ng pintuan. Napaatras maging si Kapitan Dario. Mula sa liwanag ay lumitaw ang isang pamilyar na anyo, si Lyra. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang simpleng puting kasuotan niya ay tila yari na ngayon sa liwanag. May mga simbolong kumikislap sa kaniyang balat. At sa likod niya ay may mga pakpak na gawa sa enerhiya. Napatingin si Elisa nang may paghanga. Ngayon niya lamang nakita ang tunay na anyo ng diwata. Ngunit agad niyang napansin ang isa pang bagay. Namumutla si Lyra at tila nahihirapan itong tumayo. Parang ginagamit nito ang huling natitira nitong lakas. Tahimik na tumingin si Lyra kay Kapitan Dario. "Hanggang dito na lang," ngumiti ang lalaki. "Akala ko hindi ka nalalabas. Nangako akong babantayan ang selyo." Nagtagpo ang kanilang mga tingin. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Elisa ang galit sa mga mata ng diwata. "Ikaw ang dahilan kung bakit humina ito." Hindi sumagot si Kapitan Dario. Dahil alam nilang pareho ang katotohanan. Biglang nabiyak ang lupa. Lumakas ang pagyanig. At isang napakalalim na ugong ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng sinaunang pintuan. Parang may isang napakalaking nilalang na gumalaw sa kailaliman. Namutla si Lyra. Namutla rin si Kapitan Dario. Pati ang mga mangangaso ng dilim ay napaatras. Dahil alam nilang lahat ang ibig sabihin nito. May nagising. Hindi pa tuluyang nakakalaya. Ngunit nagising. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming siglo, naramdaman ng hari ng dilim ang mundo sa labas ng kaniyang bilangguan. Mula sa pagitan ng mga simbolo sa pintuan ay may lumabas na manipis na usok, maitim, malamig at buhay. Unti-unti itong umikot sa hangin. At saka bumuo ng isang pares ng nagliliyab na mata, mga matang puno ng puot, mga matang tila nakatingin ng diretso kay Elisa. At mula sa kailaliman ng bilangguan ay may isang tinig na umalingaw-ngaw sa buong bundok. Malalim, sinauna, at nakapangingilabot. Sa wakas, nanigas ang lahat at muling nagsalita ang tinig. "Natagpuan na kita." Direkta itong nakatuon kay Elisa. At doon niya napagtanto ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi lamang siya hinahanap ng mga tagapaglingkod ng Hari ng Dilim. Maging ang Hari ng Dilim mismo ay alam na ang kaniyang pangalan. Nanginginig ang buong bundok kalinaw. Ang sinaunang pintuan ay patuloy na kumikislap habang ang maitim na usok ay gumagapang mula sa mga siwang nito. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo si Elisa. Hindi siya makagalaw. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa pakiramdam na tila may isang napakalaking puwersang nakatingin mismo sa kaniyang kaluluwa. Ang mga matang nabuo mula sa maitim na usok ay hindi inaalis ang tingin sa kaniya. At ang tinig mula sa kailaliman ng bilangguan ay muli niyang narinig. Tagapagmana, napahawak si Elisa sa kaniyang dibdib. Parang may humihila sa kaniya, parang may bahagi ng kaniyang dugo
na tumutugon sa tinig na iyon. Napansin ito ni Lyra. Agad itong lumapit. "Elisa!" Napatingin siya rito. "Huwag kang makinig sa kaniya." Ngunit mahina na ang boses ng diwata. Halatang nauubos na ang lakas nito. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Kapitan Dario. "Tingnan mo siya." Itinuro nito si Elisa. Ramdam niya ang tawag. "Nagsisinungaling ka!" Sigaw ni Mang Roman. Ngunit umiling ang lalaki. "Hindi." Tumingin ito kay Elisa. "Sabihin mo sa akin." Parang alam na nito ang sagot. "May nararamdaman ka, hindi ba?" Hindi agad nakasagot si Elisa. Dahil totoo, may nararamdaman siya. Parang may enerhiyang dumadaloy sa kaniyang katawan. At habang lumalakas ang pagyanig ng bundok, lalo niya itong nararamdaman. Napalunok siya at nakita iyon ni Kapitan Dario. Ngumiti ito. "Alam ko." Napailing si Lyra. "Hindi mo naintindihan ang nangyayari. Mas nauunawaan ko ito kaysa sa inyong lahat." Unti-unting lumapit si Kapitan Dario sa sinaunang pintuan. Ang kapangyarihang nasa loob niya ay hindi lamang para sa pagsasara ng selyo. Tumigil siya. Ito rin ang kapangyarihang maaaring magbukas nito. Parang bumagsak ang mundo sa paligid ni Elisa. Naalala niya ang lahat ng sinabi ng kaniyang ina, lahat ng sinabi ni Lyra, at lahat ng mga lihim na natuklasan niya. Biglang nagkaroon ng bagong kahulugan ang mga iyon. Hindi lamang pala siya susi upang mapanatiling nakakulong ang hari ng dilim. Maaari rin siyang maging dahilan ng paglaya nito. At iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya hinahanap. Hindi upang patayin, kundi upang gamitin. Nanlamig siya. Muling umalingaw-ngaw ang tinig mula sa kailaliman. Mas malakas na ngayon, mas malinaw. "Lumapit ka." Nagsimulang sumakit ang ulo ni Elisa. Napahawak siya sa kaniyang sentido. Parang may pumapasok na mga larawan sa kaniyang isip. Mga bagay na hindi niya pa kailanman nakita. Isang sinaunang digmaan. Mga diwata, mga tao, liwanag, dilim, at isang nilalang na napapalibutan ng napakalakas na kapangyarihan. Pagkatapos ay may isa pa siyang nakita, isang babae. Napakaganda. May parehong mga mata tulad ng sa kanya, at may hawak itong nagliliyab na puting espada. Napahinto ang kaniyang paghinga. Hindi niya kilala ang babae. Ngunit pakiramdam niya ay konektado siya rito. At biglang may isang tinig na nagsalita sa loob ng kaniyang isip. Hindi ito ang hari ng dilim. Hindi rin si Lyra. Mas matanda, mas malalim, at puno ng kapayapaan. "Gisingin mo ang liwanag." Napadilat si Elisa. At sa sandaling iyon ay nagsimulang lumiwanag ang kaniyang kwintas. Napaatras si Kapitan Dario. Maging si Lyra ay napatingin ng may pagtataka. Mula sa kwintas ni Eliza ay kumalat ang puting enerhiya. Unti-unti itong bumalot sa kaniyang mga kamay, sa kaniyang mga balikat, at sa buong katawan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit hindi siya natatakot. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Parang may yumayakap sa kaniya, parang may nagsasabing hindi siya nag-iisa. At sa gitna ng liwanag ay muling lumitaw ang babae mula sa kaniyang pangitain. Hindi pisikal. Isa lamang imahe, ngunit sapat upang makita ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Hindi makapaniwala. Hindi maaari. Napatingin si Elisa. "Kilala mo siya?" Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ng diwata. "Oriana." Napatigil ang lahat. Siya ang unang tagapagmana ng liwanag. Parang tumigil ang hangin. Maging si Kapitan Dario ay hindi makapagsalita. Patuloy na nakatingin si Lyra sa imahe. Akala naming nawala na ang kaniyang dugo. Napatingin siya kay Elisa. Ngunit buhay pa pala ang kaniyang angkan. Unti-unting nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang dugo ng kaniyang pamilya, ang mga kapangyarihang minana niya, at ang dahilan kung bakit siya ang pinili. Dahil siya ang huling tagapagmana ng isang sinaunang linya. Ang linya ng mga nagbantay sa balanse ng liwanag at dilim, ngunit hindi lahat ay natuwa sa natuklasan.
Biglang naggingit-ngit ang tinig ng hari ng dilim, nag-alon ang lupa, lumakas ang pagyanig, at ang maitim na usok ay nagsimulang lumawak. Siya, naging mababa at mapanganib ang tinig, ang huling hadlang. Kasabay noon ay nagliyab ang mapupulang mata sa paligid ng pintuan at biglang sumigaw si Kapitan Dario. Hindi! Ngunit huli na, isang napakalakas na pagsabog ng dilim ang sumiklab mula sa sinaunang bilangguan. Tinamaan nito ang mga bato, ang kagubatan, at maging ang mismong selyo. Nabiyak ang lupa, nagbagsakan ang mga malalaking tipak ng bato mula sa gilid ng bundok. Nagkagulo ang lahat. "Elisa!" sigaw ni Mang Roman. Ngunit bago pa siya makatakbo papunta sa anak, ay bumuka ang lupa sa pagitan nila. Napaatras siya at sa gitna ng kaguluhan ay may isang napakalaking bitak na nabuo sa harap ng sinaunang pintuan. Mula sa kailaliman nito ay may lumabas na kakaibang liwanag, hindi puti, hindi rin itim, kundi kulay pilak. Napatingin dito si Lyra at bigla itong namutla, parang may naalala, parang may nakitang bagay na hindi dapat naroon. Hindi, mahina ang boses nito. Hindi pa ito dapat magising. Napalingon si Elisa. "Ano yon?" Hindi agad sumagot si Lyra, ngunit nang magsalita ito ay puno ng takot ang kaniyang tinig. Ang ikalawang selyo. Nanlaki ang mga mata ni Elisa. "May isa pa?" Tumango si Lyra, ngunit mas mabigat ang sumunod nitong sinabi. "At may nagbabantay rito." Parang sinagot ng kapalaran ang mga salita niya. Dahil mula sa loob ng bitak ay may isang kamay na lumitaw, maputla, matangkad, at hindi mukhang tao. Unti-unti itong umakyat mula sa kailaliman, kasunod ang isang nilalang na nakasuot ng sinaunang baluti na kulay pilak. Wala itong mata, ngunit tila buhay. At nang tuluyan itong makatayo, tumingin ito kay Elisa. Pagkatapos ay lumuhod, parang isang sundalo na nagbibigay galang sa kaniyang reyna. Tahimik ang lahat. At sa unang pagkakataon ay may narinig silang tinig mula sa mahiwagang nilalang. "Natagpuan na rin kita. Aking tagapagmana." Tahimik ang buong bundok kalinaw. Sa kabila ng pagyanig ng lupa at ng kaguluhang nagaganap sa paligid, tila huminto ang oras para sa lahat ng naroroon. Nakatitig sila sa nilalang na nakasuot ng sinaunang baluting pilak. Ang nilalang na umakyat mula sa kailaliman ng bitak. At ang nilalang na lumuhod sa harap ni Elisa. Maging ang mga mangangaso ng dilim ay tila natigilan. Walang sinuman ang gumalaw, walang nagsalita, hanggang sa muling marinig ang tinig ng mahiwagang bantay. "Natagpuan na rin kita, aking tagapagmana." Napalunok si Elisa. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Takot, pagkalito, o pagtataka. "Sino ka?" tanong niya. Dahan-dahang tumayo ang nilalang. Sa kabila ng laki nito, ay hindi ito nakakatakot tulad ng mga nilalang ng dilim. Sa halip ay may kakaibang katahimikan sa presensya nito. Parang isang sinaunang bantay na matagal nang naghihintay. Pagkatapos ay sumagot ito. "Ako si Aurel, huling tagapagbantay ng ikalawang selyo." Napatingin si Lyra dito. Halatang kilala niya ang pangalan. "Aurel." Mahina ang kanyang tinig. Parang bumalik sa kanya ang isang napakatandang alaala. Lumipat ang tingin ng nilalang sa diwata. At sa unang pagkakataon ay tila may emosyon sa mukha nitong natatakpan ng sinaunang baluti. "Mahabang panahon na, Lyra." Napayuko ang diwata. "Akala ko wala ka na." Iyon din ang akala ng marami. Unti-unting bumigat ang hangin. May mga lihim na hindi pa rin nalalaman ni Eliza. At malinaw na konektado rito ang bagong dating. Biglang umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Kapitan Dario. "Hindi ka dapat narito." Napalingon ang lahat. Namumula sa galit ang kaniyang mukha. Parang mas kinatatakutan niya si Aurel kaysa kay Lyra. Tahimik na tumingin sa kanya ang bantay. At hindi mo dapat sinubukang sirain ang unang selyo.
Biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay noon ay kumislap ang baluting pilak. Napaatras ang mga mangangaso ng dilim. Parang nasusunog sila ng liwanag na nagmumula rito. Nanlaki ang mga mata ni Elisa. Ngayon lamang niya nakita ang mga nilalang ng dilim na natatakot. Mula sa kailaliman ng sinaunang bilangguan ay muling narinig ang tinig ng hari ng dilim. Mas malakas, mas malinaw, mas mapanganib. Orel. Tahimik na tumingin ang bantay sa malaking pintuan. Parang matagal na nitong hinihintay ang sandaling iyon. Muling nagising ang iyong puot. Nagnggit-ngit ang tinig mula sa loob. At muli mo akong hahadlangan. Hanggat may natitira akong lakas. Biglang lumakas ang pagyanig ng bundok. Nagbagsakan ang mga bato. Nagsimulang mabiyak ang ilang bahagi ng sinaunang pintuan. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Eliza ang tunay na lawak ng panganib. Ang bilangguan ay hindi na kasing tibay tulad noon. Unti-unti itong bumibigay. Lumapit si Orel kay Elisa. Sa bawat hakbang nito ay tila umiilaw ang lupa. Huminto ito sa kaniyang harapan at saka iniabot ang isang bagay. Isang maliit na kristal, kulay pilak. Kumikislap na parang bituin. Ano ito? Tanong ni Elisa. Ngunit bago pa sumagot si Orel ay biglang sumingit si Lyra. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi maaari. Napatingin si Elisa rito. Ano? Mahina ang boses ng diwata. Ang pusod ng liwanag. Tahimik na tumingin si Orel kay Lyra. At tumango. Naramdaman ni Elisa ang kakaibang init mula sa kristal. Parang buhay ito. Parang tumitibok. Makinig kang mabuti, Elisa. Sa unang pagkakataon ay tila naging mas tao ang tinig ni Orel. Ang unang selyo ay humihina. Tumingin ito sa sinaunang pintuan. At hindi na ito maibabalik sa dating lakas. Naramdaman ni Elisa ang paglamig ng kaniyang katawan. Kung ganoon, hindi niya natapos ang tanong dahil alam na niya ang sagot. Tumango si Orel. Malapit nang makalaya ang hari ng dilim. Tahimik ang lahat. Walang gustong marinig ang katotohanan iyon. Ngunit mas mabigat pa ang sumunod na sinabi ng bantay. At kapag nangyari iyon, hindi lamang ang baryong ito ang mawawala. Tumingin ito sa malayong abot tanaw, kundi ang buong mundo. Muling nagsimulang kumalat ang maitim na usok mula sa bilangguan. Mas marami na ngayon, mas makapal, mas buhay. At sa gitna nito ay nagsimulang mabuo ang napakalaking anyo. Hindi pa ganap, hindi pa buo. Ngunit sapat upang makita ang hugis nito. Dalawang naglalakihang sungay, mahahabang kamay. At mga matang nagliliyab na parang apoy, napaatras ang mga tao. Maging si Mang Roman ay namutla. Ang aninong iyon ay hindi pa ang tunay na katawan ng hari ng dilim. Isa pa lamang itong bahagi ng kaniyang kapangyarihan. Ngunit sapat na iyon upang manginig ang buong bundok. Biglang hinawakan ni Orel ang balikat ni Eliza at sa isang iglap ay bumalot sa kanila ang pilak na liwanag. Kasabay noon ay may mga larawan na pumasok sa isip ni Eliza. Mga lugar na hindi pa niya napupuntahan, mga sinaunang templo, mga nakatagong kagubatan, mga bundok na mas mataas pa sa bundok Kalinaw at 3 kumikislap na simbolo, 3 lugar, 3 lihim. Pagkatapos ay narinig niya ang tinig ni Orel. May 3 pang selyo. Nanlaki ang mga mata ni Elisa, 3 pa, hindi 2, hindi 1. Kundi 4 na selyo ang bumubuo sa sinaunang bilangguan. At isa pa lamang ang natatagpuan nila. Kung nais mong iligtas ang mundo, unti-unting naglalaho ang mga larawan. Kailangan mong hanapin ang iba pa bago mahanap ng hari ng dilim. Biglang umalingaw ang isang napakalakas na pagsabog. Nabiyak ang bahagi ng sinaunang pintuan. At mula roon ay lumabas ang napakalaking kamay na gawa sa kadiliman. Kasabay nito ay umalingaw ang nakapangingilabot na sigaw ng hari ng dilim. Nagkagulo ang buong bundok. Nagbagsakan ang mga bato. Nagsitakbuhan ang mga nilalang. At sa gitna ng kaguluhan ay tumingin si Orel kay Eliza. Sa unang pagkakataon,
ay naramdaman niya ang bigat ng kaniyang kapalaran. Hindi na lamang ito tungkol sa kaniya, hindi na lamang ito tungkol sa kaniyang pamilya, kundi tungkol sa buong mundo. Magsisimula na ang tunay na laban. Mahigpit na hinawakan ni Elisa ang pusod ng liwanag. At habang pinagmamasdan niya ang unti-unting paggising ng hari ng dilim, alam niyang hindi na siya maaaring bumalik sa dati niyang buhay. Sa harap niya ay isang paglalakbay na puno ng panganib, mga lihim na hindi pa nabubunyag, mga kaaway na hindi pa niya nakakaharap, at mga selyong kailangang matagpuan bago tuluyang makawala ang pinakamalaking kasamaan na minsang muntik ng lumamon sa mundo. At sa unang pagkakataon, handa na siyang harapin ang kapalarang matagal nang naghihintay sa kaniya. Wakas,